everyone, it's Emmy Grace and welcome back to Graceful Homeschooling. So today ay magre-review tayo ng another binding machine na meron tayo dito sa Graceful Homeschooling HQ. And ito yung ating i-review ngayon. So this one is called F4 wire binding machine at ang model nito ay W25A. So this one is also a 3:1 pitch na wire binding machine. So pag-usapan lang natin what it is, how it works, at kung sulit ba talaga or worth it ba talaga ang investment natin sa pagbili ng ganitong klaseng wire binding machine kung tayo man ay meron tayong mga home-based printing business. So, bago ko sa inyo ipakita itong wire binding machine, I'll show you lang some samples ng mga projects na pwede natin gawin dito sa wire binding machine. So, ito yung mga projects natin dito sa Graceful Homeschooling. So, we have also this one, itong vocabulary journal. So, you can also use yung mga spring coil. Alam niyo yung mga usual na ginagamit sa mga notebook, no? Yung naka-spring coil sila. So, pwede natin gawin yan. So, pwedeng ipapunch natin dito sa ganitong wire binding machine. And then, pwede tayong gumamit ng mga spring coil for the spring coiled projects. So, yan yung isang example natin. And we can also do yung mga ganitong mga journals. Pero ito ay kailangan na ng loop wire. So, ginamit lang ako dito ng loop wire. And then, kailangan natin ng ganitong wire binding machine para ma-press natin or ma-close natin yung mga loop wire. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng loop wire. And this one ay soft bound ito. So, ibig sabihin, soft lang yung cover natin. But we can use itong wire binding machine para sa ganitong project. Now, kung gusto niyo naman na mas premium yung inyong mga paper products dahil gusto niyo na hardbound yung inyong mga cover, pwedeng-pwede din. So, ito, pwede natin itong gamitin. So, yan. Ito ay 50 days of Less of Me and More of Jesus. Sa pinaka-best seller natin dito sa Graceful Homeschooling. And gumamit din ako dito ng loop wire at hardcovers. So, meron tayong ginagamit na chipboard dito. Another sample ng hardbound cover ay this one. Ito naman ay yung soak journal. And ito din ay ginamitan ko ng loop wire. So, ngayon, ito yung ilan sa maraming projects na pwede mong gawin with this. Pwede kang gumamit din ng mas makapal na chipboard dahil kayang-kayang i-punch ng ating W25A yung mga makakapal na chipboard. So, yan yung mga sample products natin na pwedeng gawin dito sa ating wire binding machine. Now, papakita ko sa inyo yung itsura ng loop wire. So, meron ako dito na isang size lang ito ng loop wire. Madami actually sizes yung mga loop wire. But this is the biggest size na kayang i-punch or i-press ng ating wire binding machine. Actually, hanggang 16 mm ang kaya nito. But I only have parang 15.9 mm. At ito yung itsura ng ating loop wire. So, makikita nyo. So, ito yung loop wire natin. Makikita nyo na naka-open siya dahil dito ini-insert yung mga pages ng ating mga projects. And then, kailangan natin yung part ng binding machine na pinipress yung ating loop wire para mag-close siya, para maging ganito yung ating paper project. So, yan yung mga loop wires. Pero marami pa kayong mga sizes na makikita na mga loop wires, iba't ibang klaseng sizes. So now, pag-usapan natin kung ano ba yung mga parts ng ating wire binding machine dahil importante na malaman natin yung mga parts nito para alam lang din natin kung para saan ba at kung paano nagpa-function itong ating wire binding machine. Okay, so ito yung ating wire binding machine na close up siya. So, medyo mabigat ito. Well, hindi siya medyo, mabigat talaga. Heavy duty talaga yan. Dahil nung tinatanggal ko siya sa box, hindi ko talaga siya mabuhat-buhat. So, nagpatulog pa ako para lang mabuhat siya. But anyway, pag-usapan natin yung mga parts ng ating wire binding machine. So, this one muna. Dito tayo magsimula. So, ito ay makikita nyo, meron dyang parang mga hanger-hanger. So, nilalagay natin dyan itong ating loop wire. So, para pag nagkakabit tayo, or nag-a-assemble na tayo ng ating mga projects, diyan natin siya nilalagay. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Meron akong isang project dito na gagawin natin maya-maya. So, yan. Diyan hinahang itong ating loop wire para hindi tayo mahihirapan na ikabit yung mga
pages ng ating mga projects. So here, in this part, ay makikita nyo yung wire sizes natin. So meron kayo dyang makikita na 4.8, 6.4, 7.9 hanggang 16 mm na loop wire. Pero meron ka ding makikita dyan na 3/16, 1/4, 5/16 hanggang 5/8. Sometimes kasi yung mga seller in inches nila nilalagay yung mga sizes ng loop wire. So ito yung guide natin ng mga loop wire na kaya ng ating wire binding machine. And then meron din kayo makikita dyan na maximum binding naman. So per loop wire ay meron lang capacity or number of pages na kaya nung i-bind. So like for example, sa 4.8 or 3/16 inches na loop wire, ang maximum binding lang nun ay 15 sheets of paper. So yun lang yung maximum niya. But for 16 mm or 5/8 inches ay ang maximum capacity niya ay 140 sheets of paper. So kung ganun kalaki or kakapal yung project nyo, kayang-kaya nitong wire binding machine natin. So now, meron ka dito makikita on this side naman. Ito yung ina-adjust natin kapag depende sa kung anong size yung paper natin. So, wag kayong mag-alala kasi na-adjust naman talaga yan. Tapos, pagka halimbawa yung size nyo ay nandito siya, so pwede nyo tong i-screw para lang din hindi na siya mag-move kapag nagpa-punch na kayo ng project ninyo. So here, ito yung pinaka-favorite ko with this kind of wire binding machine kasi meron ka ditong mga adjustable pins na pwede mong i-pull and then pwede mo rin siyang i-push para ang purpose nitong mga pins na to ay para ma-resize natin yung mga projects natin. So, para kung ano man yung size ng project mo, ay pwede nating ma-adjust yung mga butas ng ating mga projects. So, like for example, hindi siya A4 or hindi siya A5 size. Iba-iba yung sizes. So, like for example, nung pinakita ko sa inyo kanina na mga journals, iba-ibang sizes yon. So, mas maliit siya ng konti sa short bond paper, pero mas malaki siya ng konti sa A5 size na paper. So, hindi talaga siya yung usual size na mga papel. So, pwede natin i-adjust yung mga adjustable pins na to. So, yung ibang mga wire binding machine, wala kayong makikita na adjustable pins. So, kailangan sinasakto talaga yung size ng project natin doon. And then, meron tayo dito on this side. Ayan, so yung move ko lang. So, on this side, meron ka dyan pwedeng ihilahin at pwede din i-push. Depende ngayon yan. So, kung gaano kalayo yung butas ng iyong project doon sa edge ng paper mo. So, meron ka dyan iba't ibang sizes. 2.5 mm, meron din 4.5 mm, and then meron 6.5 mm. So, yung 6.5, medyo malayo na yung butas niyan dito sa edge ng ating paper project. Okay, so lalagay lang natin yan sa 2.5 mm. That's the standard size. Okay, so now, meron kayong makikita dito na ganito. Ito yung tray na pinaglalaglagan ng mga na-punch na mga paper natin. So, like this one. Sometimes, iniisip nyo, bakit ayaw nang mag-function ng aking wire binding machine? Minsan, punong-puno na itong tray na to. Pero what I love about this ay ang laki-laki talaga ng tray na yan. So, natatanggal yan, nadidetach, para pwede nyo nang itapon yung mga pinag-punch natin na mga paper. So, check nyo lang yan palagi kasi minsan, dahil hindi nag-work yung ating mga wire binding machine, punong-puno na to. So, hindi talaga na siya magpa-punch. Okay. So, here on this side naman, sa pinakataas natin, ay meron kayo dyang makikita na ganito. So, ito yung ginagamit natin para ma-press yung ating mga loop wire. So, ilalagay mo lang yan dyan. And then, ipupull mo lang itong lever na to para mag-close yung ating loop wire. So, mamaya papakita ko sa inyo yung isang project na ginagawa ko. Bubuuin natin siya using this wire binding machine. So, ipapress mo lang ito para ma-press natin yung ating loop wire. Alright, so meron ako ditong project. Ito yung Asian Studies and ito yung isang journal or notebooking journal na ginawa natin dito sa Graceful Homeschooling. So, ito yung gagawin natin na project ngayon. So, i-adjust lang natin yung ating size ng ating wire binding machine. Lagay mo muna yan dyan sa pinakadulo and then isusukat natin ngayon yung inside pages muna. Just get one. Tapos, pwede ka naman mag-adjust ng mga butas or hole dito. So, I'll show you malapitan.
Okay, so makikita nyo dyan sa ating wire binding machine na nakasagad dito sa ating papel yung pinaka-butas ng ating puncher. Now, kaya nga meron siyang adjustable pins para i-adjust natin. I-adjust natin yung pins na to based kung saan tatama, no? So, pag ayaw natin na tamaan yung pinaka-edge nun, i-pull lang natin yung mga pins na yon and then mag-a-adjust na siya automatically. And then, again, itong side na to, kailangan natin tong ikot para hindi siya mag-move, para kung nag-punch man tayo, ay hindi masisira yung mga punch natin or pages or hindi mag-move yung ating mga paper. So now, magpa-punch lang tayo ng ating mga projects. Pwede actually mas makapal na mga papel ang gagamitin natin. And then, ito lang lever na to ang ipupull natin. Yan. Para mabutas natin yung ating project. So, nakita nyo na pantay yung margin natin dito or yung space natin dito sa hole na to, dito sa kabilang dulo. So, yung ibang mga wire binding machine, hindi yun kaya, especially yung mga walang adjustable pins kasi hindi niya na-customize yung sizes or yung butas ng ating mga wire binding machine. Okay, so tapusin natin itong project na to. Ayan, so na-punch na natin yan. Gagawin naman natin ay ilalagay na natin siya sa loop wire or i-assemble na natin yung ating project. So, ikakabit mo lang yung loop wire dito sa part na to. And then, ikakabit natin yung ating project. So, ginagawa ko lang, hatiin mo lang kasi medyo mahirap siyang i-insert. So, yung loop wire na ginamit ko dito ay 15.9 mm or 15.3 mm. So, wala akong makita na 16 mm na wire binding machine. Yung front cover natin, and then yung pinaka-back cover natin. Gumagamit lang ako ng plier para i-cut yung excess na loop wire para hindi na natin siya maisama dito sa ating pagpe-press ng loop wire. Wait lang, hold on. Adjust ko lang sandali. Para ma-make sure na nakapasok lahat yung ating mga papel. So here on this side, ito yung pang-press natin. Ito, meron tong magnet dito. Kaya makikita nyo or mararamdaman nyo na nagmamagnetize yung dalawa. Kasi ito nga ay metal yung loop wire natin. So magmamagnet yan. So make sure lang na ilalapat nyo siyang mabuti talaga dyan sa ating presser. And then, i-adjust natin ito doon sa ating loop wire. So, doon tayo sa pinaka-dulo, 16 mm, kasi halos yun na yung size ng ating loop wire. Tapos, i-pull mo lang yung lever na to para ma-close natin yung ating project. Okay, so kung happy ka na, yung press mo, ay ito na ngayon yung ating project. Okay, makikita nyo na bilog siya. It's because tama lang yung size ng nilagay natin or in-adjust natin dito sa ating loop wire. So yan yung ating Asian Studies na project, notebooking journal na ginawa dito sa Graceful Homeschooling. Hi, so there you go. Yan yung ating ginawang project with these wire binding machines. I hope na nakatulong yung video na to. Doon sa mga nagtatanong no, na ano ba yung, paano ba ginagamit yung F4 na wire binding machine. Alam nyo ba, grabe, pinag-pray ko talaga itong unit na to dahil nga kaya niyang gumawa ng mga makakapal na projects. Kasi with the other binding machine ako na meron dito, yung W20A, hindi niya kaya yung hanggang 16 mm na mga projects. So ito, medyo makapal. Yung isang adjustable or yung W20A na binding machine ko ay ganito lang yung kaya niyan. Hanggang 100, actually hanggang 100 na sheets of paper lang. But with this one ay kaya niya hanggang 140
pages, imagine niyo yon. So, kayang-kaya niya yung mas makapal na mga projects. Now, pag-usapan naman natin, sulit ba to or worth it ba ng investment natin pag bumili tayo ng ganitong klaseng wire binding machine? Well, my answer is definitely yes. Kasi nga, pinag-pray ko talaga tong unit na to, yung binding machine na to. So, sulit na sulit talaga siya at worth your investment talaga yung ganitong klaseng wire binding machine. So, hindi nyo na din kailangan bumili ng separate na spiral binding machine dahil kayang-kaya na rin itong gawin yung spiral coil na mga projects. So, there you go. I hope na nakatulong itong video na to sa inyo, itong review natin ng W25A na wire binding machine. At kung nag-iisip pa rin kayo, nagdadalawang isip pa rin kayo kung bibili ba ako ng ganitong klaseng wire binding machine, well, my encouragement is pag-ipunan nyo talaga at investan nyo din yung mga ganitong klaseng binding machine dahil marami kayong masasave na time, na effort, dahil hindi nyo na kailangan pa na puwersahin yung mga binding machine nyo na hindi naman talaga kaya yung mga kapal na mga projects. Tapos, what I love about this ay isang punch na lang din. Meron kasi mga binding machine kayo na kaya yung ganitong makakapal na projects pero 2 beses nyo pa siyang ipapunch, yung isang papel, no, 2 beses nyo pang ipapunch. But with this kind of binding machine, isang punch na lang, tapos kaya na niya yung medyo makapal na mga projects. So there you go! Thank you so much for joining me. So kung gusto nyong malaman kung paano tayo mag-create ng mga ganitong projects at kung gusto nyo rin talaga na mag-setup ng inyong home-based printing business at makapag-create ng mga magagandang projects na or paper products na magiging blessing sa maraming mga tao, so I encourage you to check out my signature course, Papers to Profits. So iyon ay isang step-by-step guide at comprehensive guide kung saan ituturo ko sa inyo lahat talaga ng mga experiences ko on setting up a home-based printing business. Lahat ng mga struggles at challenges ko din na na-experience, sinishare ko rin yan sa ating community, sa merong exclusive community din, yung Papers to Profits, wherein doon ako nagpapakita kung paano kinikreate yung mga ganitong mga projects at iba't iba pang klaseng mga binding techniques. So, nandun din ay tinuturo ko din doon kung ano ba yung mga tools na kailangan nyo, mga materials at supplies. And meron din tayong mga online live classes na ginagawa doon weekly. Imagine niyo yon. Weekly ay meron tayong online live classes, interaction, no, with each other para lang din talagang matulungan kayo to set up your own printing business at mag-thrive. So, hindi lang basta mag-set up, yung magsimula lang, no, but we will walk together sa ating kumikita habang nasa bahay journey. So, kung gusto nyo simulan yung kumikita habang nasa bahay journey nyo, ay mag-enroll na kayo sa Papers to Profits. So, ilalagay ko yung link niyan down in the description box. So, there you go. Thanks so much for joining me. And please don't forget also to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on nyo na din yung notifications nyo para hindi nyo na-miss yung mga ganitong content here in my channel. So, thanks so much and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!